Masakit talaga, lalo na kapag may isang tao na akala mo totoo ang mga pangako sa'yo. Akala mo totoo ang pagmamahal sa'yo. Pero yun pala, sa likod ng kaniyang mga matatamis na ngiti at matatamis na salita, nagkukubli ang isang taong mapanlin lang. Isang taong handa kang gawing tanga, handa kang gawing katatawanan para sa iba, para lang masiguradong masaya ang kaniyang mundo. Hello everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo ang inyong one and only Mama Mia, and syempre, panibagong kwento ang pagsasaluhan natin for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, nako, mag-hello muna tayo sa lahat ng mga followers. Sa mga nakafollow na ng Shop in Style. Nako, kung hindi ka pa nakafollow, hanapin mo na po sa Facebook ang Shop in Style. Yan po ang itsura ng kanilang page. So, paki-follow, paki-subscribe, at syempre, nako, tignan nyo na rin dyan. Alam kong may mapupusuan at may magugustuhan kayo. Check out nyo na rin. At syempre, di na natin to patatagalin dahil alam kong na-excite na ang inyong mga puso at mga tenga na pakinggan ng kwento natin for today dito lamang sa Dear Mama Mia. Marami sa atin ang napangakuan, ngunit hindi naman binigyan ng katuparan. Marami din sa atin na alam na ang mga pangako ay sadyang napapako, pero lagi tayong umaasa na may exempted sa kanila. Dear Mama Mia, una sa lahat, nais ko pong magpasalamat kung sakali mang inyong mababasa at maeere sa inyong programa itong aking kwento. Ngayon pa lang, hihingi na po ako ng tawad kung meron man pong mga hindi masyadong klarong detalye nitong kwento ko. At Mama Mia, sana po ay maintindihan ninyo kung binago ko man ang mga pangalan, lugar at apelyido ng mga nasangkot na pangyayari sa buhay ko. Nang sa ganun ay maprotektahan na rin ang aking privacy, pati na rin ng ibang taong involved dito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Esther. Mama Mia, isa po akong marketing supervisor sa isang kilalang kumpanya. At sa paningin ng karamihan, isa akong babaeng nasa tamang direksyon ng buhay. May maayos akong trabaho. May sarili na rin akong condominium unit. May mga kaibigang matagal nang kasama sa hirap at ginhawa. At higit sa lahat, may fiancé akong minamahal ako ng 5 taon na. 2 buwan na lang bago ang kasal naming dalawa ni Chris. At sa totoo lang, pakiramdam ko noon ay nasa huling bahagi na ako ng isang napakagandang kwento. Yung tipong pagkatapos ng maraming pagsubok, darating din ang masayang wakas. Yun ang akala ko, Mama Mia. Hindi ko alam na ang mismong linggong sinusukat ko ang wedding gown ko, ay siya rin palang linggong dudurog sa lahat ng pinaghirapan ko pong buuin. Nakatayo ako noon sa harap ng malaking salamin sa isang bridal shop. Tahimik kong pinagmamasdan ang sarili ko. Suot ko ang puting gown na ilang buwan kong pinag-ipunan at pinag-isipan. Nangingilid ang luha ko habang pinagmamasdan ko ang sarili kong refleksyon. Hindi dahil malungkot ako, kundi dahil masayang masaya ako. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, naramdaman kong may taong pinili akong mahalin at makasama habang buhay. Naaalala ko pa kung paano kami nagkakilala ni Chris, Mama Mia. 22 years old pa lamang ako noon, bagong graduate at punong-puno ng mga pangarap. Siya naman ay 25 years old noon, mas mature, mas kalmado,
at tila alam na alam ang gusto niya sa buhay. Nakilala ko po siya sa isang birthday party ng isang common friend namin. Hindi naman siya yung tipo ng lalaki na mapapalingon ka agad sa dami ng tao. Medyo tahimik siya, Mama Mia. Walang kaingay-ingay at walang kayabang-yabang sa katawan. Pero may kakaiba sa kanya. Mama Mia, napaka-charming po niya. Kapag nagsasalita siya, pakiramdam mo ay gustong-gusto mong makinig. Kapag ngumingiti siya, para bang gumagaan ang paligid. At bago ko pa namalayan, unti-unti na pala akong nahuhulog sa mga magagandang qualities niya na yun. Makalipas ang 1 taon ay naging kaming dalawa ni Chris. At sa loob ng 5 taon, wala akong halos ibang hiniling. Akala ko kasi sapat na ang pagmamahalan namin. Akala ko matatag na kami sa lahat ng mga pagsubok. Akala ko sigurado na ako. Pero maling-mali ako, Mama Mia. Habang inaayos ng designer ang laylayan ng gown ko, biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Ang kaibigan kong si Mitch, karaniwan ay hindi talaga siya tumatawag, lalo na kapag alam niyang busy ako. Kaya agad akong kinabahan. Baka may nangyaring hindi maganda. Baka may emergency. Hindi kasi si Mitch yung tipo ng taong tatawag. Kung may kailangan siya, either magchat-chat siya or magte-text. Hello? Esther, nasan ka? Andito sa bridal shop, bakit? May ilang segundo siyang tumahimik sa kabilang linya. At sa simpleng katahimikan na yun ay may kakaiba akong nararamdaman, Mama Mia. Esther, wag kang mabibigla ha. May sasabihin sana ako sa'yo. Ano ka ba naman, Mitch? Kinakabahan ako sa'yo. Ano ba yun? Promise mo muna na hindi ka magagalit sa akin. Kaya mas lalo tuloy akong kinabahan sa kanyang tinuran. Mitch, sabihin mo na nga, lalo mo akong pinapanerbiyos eh. Huminga siya ng malalim. Ano kasi, may nakita akong pamilyar na mukha. Dito lang, sa bandang may trabaho ko. Natigilan ako. Pamilyar na mukha? Ano bang ibig mong sabihin? Esther, huminto siya na para bang naghahanap ng tamang salita. Yung salitang hindi masyadong makakasakit ng damdamin. Sa tingin ko kasi, si Chris yun eh. Agad akong napakunot noo. Naku, imposibleng si Chris yun. Nasa business meeting siya eh. At malayo naman siya dyan sa pinagtatrabahuan mo. Yun din ang akala ko. Nanlamig ang katawan ko, Mama Mia. Mitch, ano ba yang may kasama siyang ibang babae, Esther? Pakiramdam ko ay biglang lumabo ang paligid. Hindi ako agad nakapagsalita. Narinig ko ang sarili kong tibok ng puso. Malakas, mabilis, dumadagundong at nakakabingi. Sigurado ka ba? Nauutal kong tanong. Oo. Baka naman kaibigan lang, baka naman magkausap lang. Sabi ko. May katahimikan muli, Mama Mia. Pagkatapos ay marahan niyang sinabi ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Esther, kasi hindi sila mukhang magkaibigan lang. Paglabas ko ng bridal shop, hindi ko na maalala kung paano pa ako nakasakay ng taxi, Mama Mia. Hindi ko maalala kung paano ako nakarating dun sa sinasabing lugar ni Mitch. Ang tanging natatandaan ko ay ang walang tigil na pagdarasal ko. Sana nagkamali lang si Mitch. Sana hindi yun si Chris.
May ibang magandang paliwanag kung bakit siya nandun. Sana hindi totoo ang kutob ko at ng kaibigan ko. Paulit-ulit kong sinasabi yun sa isip ko habang papalapit kami sa destinasyon. Pero minsan, kahit gaano karaming beses kang manalangin, may mga katotohanang naghihintay pa rin sa dulo ng daan, Mama Mia. At nang tuluyan akong makapasok dun sa lugar na sinasabi ni Mitch, ay nakita ko siya. Nakita ko ang lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Nakita ko ang lalaking ilang beses na nangako at nagsabing, "Ako lang." Nakita ko ang lalaking ilang linggo na lang ay magiging asawa ko na. At nakita ko siyang nakayakap sa ibang babae. Magkahinang pang kanilang mga labi, Mama Mia. Alam kong hindi yun aksidente. Hindi yun basta pagkakamali. Hindi yun maling akala. Kundi isang eksenang malinaw na malinaw. Parang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa puso ko. At sa mismong sandaling yun, nagsimulang gumuho ang isang mundong matagal ko nang iningatan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nakatayo sa may entrada ng lugar na yon. Pakiramdam ko, Mama Mia, ay huminto ang oras. Nawala ang ingay sa paligid. Nawala ang tawanan ng mga tao. Nawala ang lahat. Tanging silang dalawa lang ang nakikita ko. Si Chris at ang babaeng mahigpit niyang kayakap. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip ko ang eksenang yun. Parang isang sirang plaka. Paulit-ulit ng paulit-ulit. 5 taon, Mama Mia. 5 taon kong ibinigay ang buong pagkatao at buong tiwala ko sa kanya. 5 taon kong pinanghawakan ang bawat pangako. 5 taon kong pinaglaban ang relasyon namin sa lahat ng pagsubok. Pero sa isang iglap, parang wala lang halaga ang lahat. Naramdaman kong may humawak sa braso ko. Nung lingunin ko ay si Mitch pala yun, Mama Mia. Esther, hindi ako sumagot. Natatakot akong magsalita dahil pakiramdam ko kapag nagsalita ako ay tuluyan na akong babagsak. Halika, dito muna tayo. Dahan-dahan niya akong hinila papalayo sa lugar na yon. Hindi ko na hinintay na makita pa ako ni Chris. Hindi ko kayang harapin siya nung gabing yon. Hindi ko kayang marinig ang kahit na anong paliwanag mula sa kanya. Dahil kahit ano pang sabihin niya, hindi nun mababago ang nakita ng 2 mga mata ko. Pagdating ko sa kondo ko ay agad akong bumagsak sa sofa. Tahimik. Nakatingin lang ako sa kisame. Maya-maya ay nag-ring ang cellphone ko. Si Chris ang tumatawag. Hindi ko sinagot hanggang sa mamatay ang tawag na yon. Pero muli na namang nag-ring ang cellphone ko. Hindi ko pa rin sinagot. Pangatlong ring, pang-4, pang-5. Mahigit 20 missed calls na, Mama Mia. Pagkatapos ay sunod-sunod ang mga mensahe niyang pumasok. Love, tapos na meeting ko. Nasaan ka na? Okay ka lang ba, love? Sumagot ka naman o nag-aalala na ako. Napatitig ako sa mga mensahe, Mama Mia. At dun ko napagtanto ang isa pang masakit na katotohanan. Parang sanay na sanay si Chris na magsinungaling. Dahil habang niyakap niya ang ibang babae, nagagawa pa niyang mag-alala sa akin na para bang ako lang ang nag-iisa niyang minamahal. Habang masaya siyang kasama ang iba, pinapaniwala niya kung nasa trabaho siya. Mama Mia, may mga tao palang ganun na no? Mga taong walang ni katiting na konsensya sa katawan.
Mga taong sanay na magsinungaling at magtaksil. At dun ko naisip, marahil hindi yun ang unang beses na ginawa yun ni Chris sa akin. Baka nga, sa simulat sa pa lang ng aming relasyon, nagsisinungaling na siya. Hindi ako nakatulog ng buong gabi. Pagsapit ng 5:00 ng umaga, nakaupo pa rin ako sa may bintana. Pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw. Napansin ko na may mga tao nang nagja-jogging sa baba. May mga naglalakad papasok sa trabaho. May mga estudyanteng tila nagmamadali. Normal ang buhay nila. Samantalang ang buhay ko ay parang gumuho ng isang magdamag. Minsan pala kahit wasak na wasak ka na, patuloy pa ring umiikot ang mundo, Mama Mia. Hindi humihinto ang mundo para damayan ka sa nararamdaman mo. Hindi ito bumabagal para hintayin kang makahinga at makahabol. Kaya kailangan mong magpatuloy. Kahit ang totoo, hindi mo naman alam kung paano. Bandang 9:00 ng umaga, may kumatok sa pintuan. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino yon. Nakita ko na agad si Chris sa peephole. Namumugto ang mga mata niya. Mukhang hindi rin siya natulog. Naisip ko noon, Mama Mia, bakit kaya namumugto ang mga mata niya? Sa kakaisip kaya kung bakit ako biglang nag-iba, hindi nag-reply at hindi sumagot ng tawag? O mumugto ang mga mata niya dahil buong magdamag niyang kasama ang babae niya? Hindi ko muna binuksan. Patuloy lang siyang kumakatok. Esther, please. Tahimik pa rin ako. Alam kong nandyan ka. May kung anong bumara sa lalamunan ko, Mama Mia. Makinig ka lang, please. Ilang segundo ang lumipas pagkatapos ay nagsalita siyang muli. Nagkamali ako. Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano niya nalaman na alam ko na. At yun yata ang unang pagkakataon na inamin niya. Hindi niya sinabing hindi totoo. Hindi niya sinabing may paliwanag. Ang sinabi niya lang ay nagkamali siya. Hindi niya sinabing ako ang may pagkukulang. Diretso niyang inamin na nagkamali siya. At mas lalo yung masakit. Kasi pakiramdam ko ang mga bagay na yun hindi naman basta-bastang pagkakamali lang eh. Makalipas ang halos 10 minuto ay binuksan ko na rin ang pinto nung napagtanto kong wala siyang balak na umalis. Pagkakita niya sa akin ay agad siyang lumapit, akmang yayakapin ako, pero umatras ako. Agad siyang natigilan. Parang nasaktan siya sa ginawa ko. Pero hindi iyon maihahambing sa sakit na nararamdaman ko, Mama Mia. Hester, namamaus ang boses niya. Love, huwag mo akong tawaging love. Sabi ko, parang sinampal ang mukha niya sa narinig. Napayuko siya. Sorry. Tumawa ako. Tawang may halong sakit at pait. Pansinin mo nga, Chris. Isang sorry lang ba ang katumbas ng 5 taon nating dalawa? Hindi ko alam pero hindi ko na napigilan ng mapaluha. Isang sorry lang ba ang katumbas ng lahat ng mga plano natin? Hindi pa rin siya sumagot, Mama Mia. Isang sorry lang ba ang katumbas ng kasal na 2 buwan na lang? Nakayuko lang siya habang tumutulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong yun, wala po akong naramdaman na awa. Dahil sa unang pagkakataon, mas masakit ang sugat ko kaysa sa awang nararamdaman ko para sa kanya. Matagal na ba?
Yun ang tanong na matagal ko nang gustong malaman. Kagabi pa. Nag-angat siya ng tingin. Ano? Matagal na ba kayong dalawa? Ilang segundo siyang natahimik. At sa katahimikang yun ay nakuha ko na ang masakit na sagot. Chris, sagutin mo ang tanong ko. Napapikit siya, Mama Mia. 6 na buwan. Parang may sumuntok sa dibdib ko. 6 na buwan. Kalahating taon. Habang abala pala ako sa pagpaplano ng kasal naming dalawa, habang pumipili ako ng magandang motif, habang naghahanap ako ng magandang venue, habang nangangarap ako tungkol sa magiging pamilya namin, siya pala ay may kinakalantari ng iba. Nung umalis siya sa kondo ko ng araw na yon, pakiramdam ko ay mas mabigat pa ang dibdib ko. Hindi dahil sa mahal ko siya, kundi dahil ngayon alam ko na ang buong katotohanan. At minsan, Mama Mia, ang katotohanan ng pinakamasakit na bagay sa mundo. Dahil wala ka nang maitatanggi sa harap nito. Wala ka nang maaasahang himala. Wala ka nang maikukubling pag-asa. Naiwan akong mag-isa sa sala matapos ko siyang paalisin. Tahimik, pagod, at wasak. Gusto ko nang mamatay sa pagkakataon na yon. At dun pumasok sa isip ko ang isang pangalan na matagal nang nasa buhay ko, Mama Mia. Si Louie. Ang lalaking laging nandyan kapag kailangan ko ng kausap. Ang lalaking ilang beses ko nang hindi pinansin noon. Ang lalaking kahit kailan ay hindi ako iniwan bilang kaibigan. Kahit alam niya na yun lang ang tangi kong maibibigay sa kanya. Hindi ko pa alam noon na siya ang magiging pinakamalaking bahagi ng susunod na kabanata ng buhay ko. At hindi ko rin alam na ang sugatang puso ko ay malapit nang gumawa ng mga desisyong magpapabago ng lahat. May mga taong dumarating sa buhay natin ng biglaan. At meron din namang mga taong tahimik lang na nananatili kahit hindi natin napapansin. Hindi sila palaging nasa sentro ng ating kwento. Hindi sila yung tipong gumagawa ng malalaking eksena. Hindi sila yung unang naiisip kapag masaya ka. Pero kapag dumating ang pinakamabigat na problema sa buhay mo, sila ang unang nakatayo sa tabi mo. At ganun si Louie sa akin. Nakilala ko si Louie 8 taon nang nakalipas. Una pa nga kaming magkakilala kaysa sa aming dalawa ni Chris. Pareho kaming bagong empleyado noon sa isang advertising company sa Ortigas. Siya ang unang taong kumausap sa akin nung unang araw ko. Habang nanginginig ako sa kaba sa orientation room, siya yung lalaking nakangiti sa kabilang upuan. First job? Tanong niya. Tumango ako. Halata ba? Konti, sabi niya tapos ngumiti. Natatawa niyang itinuro ang folder na halos mapunit ko na sa higpit ng pagkakahawak ko. At doon nagsimula ang lahat sa amin. Hindi bilang pag-ibig, kundi bilang magkaibigan. Sa loob ng maraming taon, naging magaan ang samahan naming dalawa ni Louie. Magkasama kaming mag-lunch, magkasama kaming umuuwi kapag pareho kaming late at nag-overtime. Minsan siya ang tagapakinig ko kapag may problema ako. Minsan naman, ako ang tagapakinig niya. Naging bahagi na kami ng isa't isa nang hindi namin namamalayan. Pero dumating nga si Chris sa buhay ko at dun unti-unting nagbago ang lahat. Noong ipinakilala ko si Chris sa mga kaibigan ko, isa po si Louie sa unang bumati sa kanya. Ngumiti siya, nakipagkamay, nakipag-usap ng maayos, Mama Mia. Wala kang makikitang kahit na anong senyales ng selos.
Pero habang lumilipas ang mga taon, may mga bagay akong napansin. Mga bagay na hindi ko pinapansin noon. Kapag nasasaktan ako kay Chris, si Louie ang unang nakakaalam. Kapag may problema ako sa trabaho, si Louie ang unang tumatawag at nangangamusta. Kapag may sakit ako, si Louie ang unang nagdadala ng gamot. Kapag birthday ko, laging siya ang pinakaunang bumabati at lagi siyang may regalo. Hindi naman mga mamahalin, hindi ang grande pero alam mong laging pinag-iisipan. Laging may kahulugan ang bawat bagay na ibinibigay niya sa akin. At higit sa lahat, Mama Mia, hindi kailanman nawala ang presensya niya sa tabi ko. Ngayon ko lang naaalala ang isang pangyayari, 3 taon na ang nakakalipas. Nasa coffee shop kami noon. Katatapos lang ng isa sa mga malalaking away namin noon ni Chris. Galit na galit ako noon. Halos gusto ko nang makipaghiwalay sa kanya. Kaya naman nakipagkita ako kay Louie. Tahimik lang na nakikinig si Louie habang nagsasalita ako. Pagkatapos ng halos 1 oras kong pagrarant sa kanya, ay bigla siyang nagsalita. Masaya ka ba talaga, Esther? Natigilan ako. Bakit mo naman naitanong? Kasi iba ang mahal mo. Iba naman kapag masaya ka. Napaisip ako noon. Pero syempre dahil mahal ko si Chris, mabilis ko pa ring ipinagtatanggol siya sa sarili ko. Syempre naman masaya ako. Tumangulang siya. Pero ngayon naaalala ko ang ekspresyon sa mga mata niya. Parang may gusto siyang sabihin sa akin. Parang may bagay siyang gustong aminin pero pinili na lang niyang manahimik. Mama Mia, 3 araw matapos kong mahuli si Chris, halos hindi ako lumalabas ng kondo. Nagtatrabaho ako mula sa bahay. Kumakain kapag nakakaalala. Natutulog kapag pagod nang umiyak. Paulit-ulit kong binabasa ang mga mensahe ni Chris. Paulit-ulit ko rin yung binubura. Paulit-ulit kong sinusubukang maintindihan kung saan ba talaga ako nagkulang. Kahit alam mong hindi mo naman kasalanan, kapag yung mahal mo ang nakakapanakit sa'yo, Mama Mia, minsan ipagtatanggol mo pa rin sila sa sarili mo. Minsan sisisihin mo pa nga ang sarili mo. Hahanapan ng mali, hahanapan ng justification kung bakit nila nagawa ang bagay na yon. Isang gabi habang nakaupo ako sa sahig ng sala at nakatulala, tumunog ang cellphone ko. Nung lingunin ko, pangalan ni Louie ang nakaregister. Hindi ko sinagot. Maya-maya ay may pumasok na mensahe. Okay ka lang ba? Nasa labas ako. Napatingin ako sa pinto. Hindi pa rin ako tumatayo. Kasunod nito ay may pumasok pang isa pang mensahe. Hindi kita pipiliting lumabas, pero nagdala ako ng pagkain. Sa kabila ng sakit na nararamdaman ko ay napangiti ako bahagya. Ganyan si Louie. Hindi mapilit, hindi mapanghusga. Hindi siya nagtatanong ng mga bagay na hindi ko pa kayang sagutin. Nandyan lang siya. Pinaparamdam niya sa akin na andyan lang siya, Mama Mia. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko siyang may hawak na 2 paper bag. Mukha siyang pagod, pero mas mukha rin siyang nag-aalala. Hi. Yun lang ang sinabi niya. At sa simpleng salitang yun ay halos mangiyak-ngiyak na naman ako. Hindi dahil espesyal yun, kundi dahil sa loob ng ilang araw, siya ang unang taong hindi humingi ng kahit na anong paliwanag sa akin. Hindi siya humihingi ng paliwanag sa mga desisyon ko. Hindi rin siya nagtatanong. Gusto lang niyang malaman kung buhay pa ba ako. Pinapasok ko siya sa loob. Naupo kami sa may sala.
tahimik na kumakain, tahimik na umiinom ng kape. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari ay medyo nakahinga ako ng maayos. Pakiramdam ko, Mama Mia, kapag kasama ko si Louie ay walang pressure. Walang sapilitang pag-uusap. Kahit gusto kong tumahimik, ayos lang sa kanya. At minsan pala, yun ang isa sa pinakamagandang klase ng pagmamahal. Yung hindi ka kailangang pilitin. Yung hindi ka kailangang magmahal din. Bandang 11:00 ng gabi nagsimula na akong magsalita. Unti-unti, dahan-dahan. Parang taong takot na takot hawakan ang sariling sugat. Ikwinento ko sa kanyang lahat. Yung pagsusukat ko ng wedding gown, yung pagtawag ni Mitch, yung pagpunta ko doon sa lugar, yung nakita ko, yung babae. At ang pag-uwi ko ng kondo, pati na rin ang pag-amin ni Chris. Pati na rin ang 6 na buwang pagtataksil niya sa akin. Tahimik lang na nakikinig si Louie. Walang interruption. Walang payo. Walang opinyon. Hanggang sa matapos na akong magsalita. Pagkatapos ay sinabi niya ang isang bagay na hindi ko malilimutan. Nasasaktan ka dahil minahal mo naman talaga ng totoo yung tao. At walang nakakahiya dun, Esther. Napatingin ako sa kanya. Parang may kung anong nabunot sa dibdib ko. Sa loob ng ilang araw, pinaparusahan ko na ang sarili ko. Iniisip kong baka hindi ako sapat. Baka may kulang talaga sa akin. Baka mas maganda yung babae. Baka mas exciting siya. Baka mas maalaga siya. Pero sa unang pagkakataon may taong nagpapaalala sa akin na hindi ko kailangang akuin ang kasalanan ng iba. Makalipas ang ilang linggo ay naging regular na ang pagbisita ni Louie sa akin. Hindi naman yung araw-araw, Mama Mia. Pero sapat lang para malaman kong sa laban na to ay hindi ako nag-iisa. Unti-unti akong bumabangon. Unti-unti akong bumabalik sa trabaho. Unti-unti akong natutong ngumiti muli. Pero habang lumalakas ako, Mama Mia, may napapansin akong pagbabago. Hindi lang sa kanya, kundi maging sa sarili ko. Mas inaabangan ko na ang tawag niya. Mas napapadalas ang pagngiti ko kapag kasama ko siya. Mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag naririnig ko ang boses niya. At yun ang bagay na nagsimulang tumakot sa akin. Dahil alam kong nasa gitna pa rin ako ng kaguluhan. Hindi pa rin tapos ang kwento naming dalawa ni Chris. Hindi pa malinaw ang mga susunod kong hakbang. Hindi pa malinaw kung tapos na ba talaga o matutuloy pa ang kasal naming dalawa. Pero unti-unti may isa na namang taong nakakahanap ng puwang sa puso kung pilit ko nang isinasara. At hindi ko alam kung handa ba akong harapin iyon. Hindi ko alam kung kaibigan pa rin ba ang tingin ko kay Louie. O baka iba na. Baka may iba nang namumuong damdamin na pareho naming matagal nang iniiwasan. Mama Mia, may mga sugat na hindi agad naghihilom. Kahit gaano mo papiliting kalimutan. May mga gabing bumabalik ang sakit na parang kahapon lang nangyari ang lahat. Ganito ang buhay ko sa mga sumunod na araw. Sa umaga, pilit akong nagiging matatag, ngumingiti sa trabaho, nakikipag-usap sa mga katrabaho, tinatapos ang mga kailangang gawin. Pero pagsapit ng gabi kapag mag-isa na lang ako sa kondo, bumabalik ang lahat. Ang mga plano namin ni Chris, ang mga pangarap namin, yung wedding gown ko, yung invitations na sabi nung tagagawa ay tapos na raw ma-print, yung venue na handang-handa na. At higit sa lahat ang lalaking pinaniwala akong ako lang ang mahal niya. Mama Mia, maraming beses po akong sinubukang kausapin ni Chris.
May mga araw na makikita ko na lang siyang naghihintay sa lobby ng condominium. Minsan nagpapadala din siya ng pagkain, bulaklak, mga liham. May pagkakataon pang nag-iwan siya ng maliit na kahon sa concierge. Pagbukas ko, nakita ko ang engagement photos naming dalawa. Nakasuot ako noon ng puting dress. Siya naman ay nakangiti habang nakayakap sa akin. Sa larawan, mukha kaming masaya. Mukhang mahal na mahal talaga namin ang isa't isa. Mukha kaming perpekto. Pero habang tinitignan ko yun, isang tanong lang ang paulit-ulit na umiikot sa isip ko. Totoo ba ang lahat ng yun? O magaling lang talaga siyang magpanggap? Sa kabilang banda, patuloy pa rin naroroon si Louie. Pero may isang bagay akong napansin. Hindi kailanman siya nagsalita ng mga salitang laban kay Chris. Hindi niya kailanman sinabing iwan ko si Chris. Hindi kailanman niya sinabi na siya ang piliin ko. Hindi niya sinamantala ang kahinaan ko. At marahil yun ang dahilan kung bakit lalo ko siyang nirerespeto. Sa panahon na wasak ako, hindi niya ako trinato bilang isang pagkakataon. Trinato niya ako bilang isang tao, isang kaibigan na kailangan niyang tulungan upang lubusang gumaling. Isang Sabado ng hapon, bored na bored ako, Mama Mia. Niyaya ko siyang lumabas. Hindi man sa mamahaling restaurant, hindi rin sa kung saan mang espesyal na lugar. Sa isang simpleng cafe lang kami na madalas naming puntahan noon. Nung magkaibigan pa lang kami. Nung wala pang Chris sa buhay ko. Nung simple pa ang lahat. Pagdating ko roon, nakaupo na siya sa paborito naming mesa sa may bintana. Umiti siya nang makita ako. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan ay tila gumaan ang pakiramdam ko, Mama Mia. Mas okay ka nang tignan ngayon, sabi niya. Ganun ba kahalata? Well, mas may kulay na kaysa nung nakaraang mga araw. Mahigit 2 oras kaming nagkwentuhan habang kumakain. Tungkol sa trabaho, tungkol sa pamilya, tungkol sa kanya-kanya naming mga plano sa buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng nangyari, hindi tungkol kay Chris ang pinag-usapan namin. Makiramdam ko noon, Mama Mia, muli akong naging ako. Hindi yung babaeng naiwan, hindi yung babaeng nahuli ang fiancé niyang nagloko, hindi yung babaeng nawalan ng direksyon, kundi yung dating ako, dating Esther na may mga sariling pangarap, may sariling pagkatao bago dumating si Chris, may sariling buhay. At napagtanto kong matagal ko nang nakalimutan ang version na yon ng sarili ko. Habang papauwi kami ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napatawa pa kami habang tumatakbo papunta sa parking area. Pareho kaming basang-basa, humahangos. At sa gitna ng ulan, hindi ko napigilang matawa ng malakas. Mama Mia, yun ang unang totoo kong tawa matapos kong mahuli si Chris na may iba. Walang peking tawa doon. Hindi ako nagkunwari, kundi masaya talaga ako. Pagkapasok namin sa sasakyan ni Louie ay napatingin siya sa akin. May kakaiba akong nakita sa mga mata niya. Hindi naman awa, hindi rin simpatsya, kundi isang damdaming tila matagal nang naroon. Matatag, tahimik at hindi man kailanman nawala. Alam mo, na-miss ko yung ngiti mo. Mahina niyang sabi. Natigilan ako, Mama Mia. Hindi dahil kakaiba yung sinabi niya, kundi sa paraan ng kanyang pagkakasabi nun. Na para bang matagal na niyang pinipigilan ang sarili niyang sabihin yon. Na para bang matagal na niyang hinihintay yung pagkakataon na yon. Hindi ako makasagot. Tapos, Mama Mia, bigla kaming nagkatitigan dalawa. Biglang parang tumigil yung mundo. Hanggang sa hindi ko na namalayan, unti-unti na palang naglapit ang mga mukha naming dalawa.
hanggang sa naglapat na nga ang aming mga labi. Nung una ay dampi-dampi lamang, na para bang pareho kaming nananantya, na para bang pareho naming tinitignan kung ma-o-offend ba ang isa't isa. Pero kalaunan, ang padampi-damping halik na yon ay unti-unting lumalalim. Unti-unti na naging mas mapusok, naging mas mainit. Hanggang sa Mama Mia, hindi ko na namalayan na nakalipat na pala si Louie sa passenger side. Hindi ko na namalayan na isa-isa na pala naming tinatanggal ang saplot ng bawat isa. Hindi ko na namalayan na nakalimutan ko na si Chris nung mga panahon na yon. Ang tanging nasa isip ko na lamang ay si Louie. Kung gaano kasarap ang mga halik niya. Kung gaano niya pinaparamdam sa akin na komportable ako sa kanya. Hanggang sa tuluyan na ngang may nangyari sa aming dalawa sa loob mismo ng kanyang kotse. Dun sa parking lot kung saan wala nang masyadong sasakyan. Habang bumubuhos pa rin sa labas ang malakas na ulan. Nung natapos kaming dalawa, ay bigla kaming natauhan na para bang may nagawa kaming bagay na napakatindi. I'm sorry. Una kong sabi, nadala lang ako. Hindi mo kailangang mag-sorry, Esther. Ako dapat ang nagpigil. Louie, pwede bang ihatid mo na ako pa uwi? Dali-dali akong nagbihis. Siya naman ay lumabas ng passenger side at bumalik sa driver side. Nung matapos din siyang magbihis ay pinaandar na niya yung kotse. Mama Mia! Habang binabaybay namin yung daan ay pareho kaming tahimik. Walang gustong magsalita. Pagbaba ko ng kotse ay hinawakan pa niya ang kamay ko. Huwag muna ngayon, Louie. Pagkatapos ay hinablot ko ang kamay ko at mabilis na naglakad papasok sa loob. Pagdating ko sa loob ng kondo ay agad akong nag-shower. Habang nasa ilalim ako ng dutsya na umaandar ay hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Dapat ba akong mahiya sa ginawa ko? Dapat ba akong matakot? Dapat ba akong magalit sa sarili ko? Hindi ko alam, Mama Mia. Pagkatapos kong mag-shower, kahit nakahiga na ako ay hindi pa rin ako agad na nakatulog. Nakatitig lamang ako sa kisame. Paulit-ulit kong naaalala ang nangyari sa aming dalawa sa parking lot kanina. Hanggang sa pumasok na rin sa utak ko ang bawat sandaling magkasama kami ni Louie. Ang pag-aalala niya, ang pagiging maingat niya, ang paraan ng pakikinig niya sa akin, ang paraan ng pagtingin niya. At unti-unti ay may katotohanang nagsimulang sumiksik sa isip ko. Matagal ko na bang hindi napapansin ang nararamdaman niya? O matagal ko na lang talagang piniling wag pansinin yon? Biglang bumalik sa alaala ko ang maraming pagkakataon. Nung naospital ako dahil sa matinding trangkaso at siya ang unang dumating para bumisita. Kasi nung mga panahon na yon, nasa business meeting pa si Chris. Nung nasiraan ako ng sasakyan at 2 oras siyang bumiyahe para sunduin ako. Nung namatay ang aso kong si Coco at siya ang nanatili sa tabi ko buong gabi habang umiiyak ako. Nung birthday ko at nakalimutan ni Chris dahil sa sobrang trabaho. Pero si Louie ang unang bumati eksaktong 12:00 ng madaling araw. Mga bagay na noon ay tinuring kong simpleng kabaitan at simpleng pagkakaibigan lamang. Pero ngayon, matapos na may nangyari sa amin, nagsisimula akong magtanong.
Kabaitan lang ba talaga yun? Ilang araw matapos na may mangyari sa amin ni Louie ay may natanggap akong tawag mula sa nakababatang kapatid ni Chris na si Isa. Hindi naman kami gaanong malapit ni Isa pero mabait siya sa akin noon pa man. Ate, pwede ba tayong magkita? Nagulat ako. Bakit? May kailangan kang malaman. Agad kaming nagkita sa isang coffee shop. Mukhang seryoso si Isa, pero halatang kinakabahan. Paulit-ulit niyang iniikot ang kutsarita sa tasa ng kape niya. Hanggang sa nagsalita na rin siya sa wakas. Ate, alam kong galit ka sa kuya ko at hindi kita masisisi. Napayuko ako pagkatapos ay sinabi niya ang bagay na nagpayanig sa akin. Pero may mga bagay kang hindi alam. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Anong ibig mong sabihin? Nagangat siya ng tingin. Namumula ang mga mata niya. May nangyari kay kuya. Ilang buwan bago mo pa siya mahuli. At dun nagsimulang mabuksan ang isang bahagi ng kwento na hindi ko kailanman inaasahang marinig. Isang lihim na matagal nang itinatago ng pamilya nila. Isang pangyayaring maaaring magpaliwanag sa ilang kilos ni Chris sa akin. Ngunit hindi sapat yun para burahin ang sakit na naramdaman ko sa kanyang panloloko. At habang mas lumalalim ang mga nalalaman ko tungkol sa nakaraan niya, mas lalo lamang lumalabo ang direksyon ng puso ko. Dahil sa isang banda naroon si Chris. Ang lalaking minsan kong pinangarap na maging ama ng mga anak ko at makakasama ko habang buhay. Pero sa kabilang banda ay naroon naman si Louie. Ang lalaking tahimik na palang naghihintay sa akin kahit na kailanman ay walang kasiguraduhan. Ang pagmamahal niya. At kahit wala akong binitawang kahit na anong pangako sa kanya. At hindi ko alam na ang susunod kong malalaman ay tuluyang magpapabago sa tingin ko sa kanilang dalawa. Hindi ako agad nakapagsalita matapos ang sinabi ni Isa. Tahimik lang kaming dalawa. Naririnig ko ang mahinang tugtog mula sa speaker ng cafe na yun. Ang tunog ng mga tasa at baso. Ang usapan ng ibang tao sa kabilang mesa. Pero sa isip ko parang wala akong marinig. Paulit-ulit na umiikot ang sinabi niya. Huminga ng malalim si Isa bago muling nagsalita. Naalala mo ba nung halos isang buwan na hindi masyadong nakakapunta si kuya sa mga family gatherings? Tumango ako. Mahigit 8 buwan na ang nakakalipas. Madalas siyang may dahilan noon. At kadalasan, puro trabaho ang sinasabi niya. May bagong proyekto raw. May mga client meetings, may business trips. At dahil nagtiwala ako sa kanya, hindi ko masyadong question yun. Oo, trabaho ang sabi niya. Trabaho din ang sinabi niya sa amin, ate. Pero hindi ba? Hindi. Mabigat ang mga sumunod niyang sinabi. Ayon kay Isa na wala ng malaking halaga ng pera si Chris sa isang negosyo na lihim nitong pinasok kasama ang ilang kaibigan. Hindi daw yun alam ng pamilya nila. Hindi rin alam ng iilan sa mga kaibigan niya. Lalong hindi ko alam. Nabaon pala sa utang si Chris. Malaking pagkakautang, Mama Mia. Yung tipo ng halaga na hindi madaling bayaran kahit maayos kang magtrabaho. Sa loob ng maraming buwan, mag-isa pala niya yung pinasan. Hindi siya humingi ng tulong, hindi siya nagsabi ng kahit kanino. At habang tumatagal pala ay lalo siyang nalulubog. Tahimik lang akong nakinig kay Isa. Hindi dahil naaawa ako kay Chris, kundi dahil pinipilit kong buuin yung larawan. At ano naman ang kinalaman nun dun sa pagtataksil niya sa akin? Mahirap kong tanong sa kapatid ni Chris dahil yun naman ang pinakamalaking bahagi eh. Nagkatinginan kami at ilang segundo siyang hindi nakasagot.
Parang naghahanap ng tamang salita. Hindi ko alam ang bawat detalye, ate. Pero sa tingin ko, doon nagsimula ang lahat. Ayon kay Isa, naging ibang tao si Chris nung mga panahon na yun. Mas iritable, mas tahimik, mas madalas mawala, mas madalas magsinungaling. Unti-unti raw itong lumalayo sa lahat, maging sa sarili nilang pamilya. At habang nakikinig ako, may mga peraso ng alaala na unti-unting bumabalik, Mama Mia. Naaalala ko ang mga gabing tila wala siya sa kanyang sarili. Ang mga panahong nakatitig lang siya sa kawalan. Mga pagkakataong nagtatanong ako kung okay lang ba siya, pero ang palagi niyang sagot, pagod lang ako, stress lang sa trabaho, wala lang to. At pinaniwalaan ko ang mga sagot na yon dahil nagtitiwala ako sa kanya, dahil mahal ko siya, dahil hindi ko inakalang may mga lihim pala siyang kayang itago sa akin. Pero habang mas naiisip ko yun, mas lumilinaw ang isang bagay. Maaaring ipaliwanag ng problema ang ilang pagkilos niya. Pero ang puso ko, Mama Mia, alam na hindi pa rin ito binubura ang kanyang pagpili na magtaksil sa aming relasyon. Wala namang pumilit sa kanya na magtaksil. Hindi rin aksidenteng napunta siya dun sa lugar na yon kasama ang isang babae. Desisyon niya yon, Mama Mia. At kahit na anong dahilan pa ang ilatag ng mundo, hinding-hindi magbabago ang katotohanan yon. Pinagtatanggol mo ba ang kuya mo sa akin, Isa? Direkta kong tanong. Mabilis siyang umiling. Hindi ate. Galit din ako sa ginawa niya sa'yo. Dahil mahal ka na namin. Iniisip namin na bahagi ka na ng aming pamilya. Hindi ka lang fiancé ni kuya para sa amin. Pamilya ka na rin. At sa unang pagkakataon sa buong pag-uusap namin, naramdaman kong may ibang taong nasaktan sa panluloko ni Chris sa akin bukod sa sarili ko. Hindi lang pala ako ang nawalan. Hindi lang ako ang nasaktan sa mga pinili ni Chris. Nang maghiwalay kami ni Isa, mas mabigat ang pakiramdam ko kaysa nung dumating ako. Hindi dahil gusto kong patawarin si Chris, kundi dahil mas naging komplikado na tuloy ang lahat. Mas madaling kamuhian ang isang tao kapag kontrabida lang siya sa buhay mo. Mas madaling lumayo kapag puro kasamaan na lang ang nakikita mo. Pero paano kung minsan siyang naging mabuting tao sa'yo? Paano kung minsan mo siyang minahal ng totoo at minsan mo rin namang naramdamang minahal ka niya ng totoo? Paano kung alam mong may mga bahagi ng kwento na hindi mo pa alam? Yun ang pinakamahirap, Mama Mia. Kinagabihan, nakaupo ako sa balkonahe ng kondo. Tahimik. Pinagmamasdan ang ilaw ng syudad. Maya-maya pa ay nagring ang cellphone ko. Si Louie. Saglit ko yung tinitigan, Mama Mia. Hindi ko maipaliwanag ang dahilan pero gumaan ang dibdib ko. Kaya lang, hindi na rin ako sigurado kung dapat ko ba yung sagutin matapos nga may nangyari sa aming dalawa. Sa huli ay pinili kong wag munang sumagot. Pero hindi natigil doon. Nagring pa ulit. Naisip ko na baka isipin ni Louie na apektado ako sa nangyari sa aming dalawa. Baka isipin niya na galit ako sa kanya. Gayong hindi naman. Dahil ginusto ko rin naman yung nangyari. Pwede ko naman yung pigilan pero hindi ko ginawa. Hello? Sagot ko. Hello, Esther? Kumusta? Ayos ka lang ba? Oo naman. Ayos lang ako. Bakit ka nga pala napatawag? Tanong ko na pilit pinapakaswalang boses ko. Pilit binabaliwala ang muling pagbabalik ng mga tagpong yun sa parking lot, sa loob ng kanyang kotse. Akala ko kasi akala mo apektado ako, no? Naku naman, Louie, pareho na tayong consenting adults. Pareho na nating alam yung nangyari. Kalimutan na lang natin yun.
charge to experience na lang ang lahat. Hindi siya nagsalita sa kabilang linya, Mama Mia. Hindi ko alam, pero makalipas ang ilang sandali ay narinig ko ang tila disappointed niyang pagbuntong hininga. Tama ka. Sige Esther ha. May gagawin pa ako. Pero kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tumawag sa akin. Kung may gusto kang pag-usapan, nandito lang ako. Salamat, Louie ah. Sige, bye. Hindi ko alam, Mama Mia, pero nung maibaba ko ang tawag na yon ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Ang hindi ko alam, Mama Mia, na ang nangyari pala sa aming dalawa ni Louie ang magbibigay sa kanya ng lakas ng loob para sabihin sa akin ang kanyang nararamdaman. Sa totoo lang, may mga katotohanang matagal nang nasa harapan natin. Hindi lang natin nakikita. Hindi dahil nakatago ang mga to, kundi dahil hindi pa tayo handang harapin ang ibig sabihin ng mga yon. Ganito ang naramdaman ko sa mga sumunod na araw. Habang pilit kong inuunawa ang lahat ng nangyari sa buhay ko, mas lalo kong napapansin ang isang bagay na matagal nang bahagi sa mundo ko. Si Louie. At hindi siya pumapayag, Mama Mia, na hindi kami makapag-usap ng maayos. Isang linggo matapos nung may nangyari sa aming dalawa, ay inimbitahan ako ni Louie sa isang maliit na cafe sa Antipolo. Ayoko sanang puntahan dahil nahihiya ako pero wala naman akong magandang maidadahilan sa kanya. Kaya pumunta ako, Mama Mia. Doon kami unang nagkaroon ng mahabang usapan matapos ngang may nangyari sa aming dalawa. Habang paakyat ako sa cafe, napansin kong tahimik ang paligid. Papalubog na noon ang araw. Kulay kahel na ang langit. Mas malamig na ang hangin. At sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, parang may kakaibang kaba sa dibdib ko. Pagdating ko, nakita ko agad si Louie sa paborito naming mesa. Nakatitig siya sa malayo, na para bang malalim ang kanyang iniisip. Napangiti siya nung makita niya ako, pero may lungkot akong nakita sa kanyang mga mata. Yung klase ng lungkot na matagal na niyang kinikimkim. Mama Mia, nung nakaupo ako, ay kung ano-anong mga bagay pang pinag-usapan namin. Na para bang pareho naming iniiwasang banggitin yung nangyari sa aming dalawa. Hanggang sa hindi na siguro niya napigilan ng kanyang sarili. Esther, may tatanong ako. Sa tingin mo, gaano katagal kayang maghintay ng isang tao? Napakunot noo ako. Anong ibig mong sabihin? Malungkot siyang ngumiti. Yung 8 taon, sapat na ba? Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang alam ko na kung saan papunta ang usapang yun. Tahimik ang hangin sa paligid. Louie. Mahina akong sabi. Ngumiti siya at sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, nakita kong bumaba ang lahat ng depensang itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Naalala mo ba yung unang araw mo sa trabaho? Tumango ako. Paano ko makakalimutan yon? Ako rin. Alam mo ba, pagkatapos nating mag-usap, hindi ka na mawala sa isip ko. Ikaw yung unang taong hinahanap ko kinabukasan. At sa loob ng maraming taon, ikaw ang unang taong gusto kong makita sa araw-araw. Natigilan ako sa mga sinabi niya, Mama Mia. Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi ko alam ang sasabihin. Kaya nakinig na lang ako. Hindi ko naman plinanong mahalin ka, Esther. At lalong hindi ko plinanong maghintay ng ganito katagal. Pero nangyari eh. At bago ko pa namalayan, ikaw na pala ang naging bahagi ng lahat ng plano ko. Kahit na alam kong hindi ako bahagi ng plano mo. Mama Mia, unti-unti niyang kwenento ang lahat sa akin.
Mga bagay na napansin niya sa akin na hindi ko nga alam sa sarili ko. At doon niya sinabi na tila mas mahal niya ako kaysa sa mahal niya ang sarili niya. Pero, alam mo ba Esther, nung matapos na may nangyari sa ating dalawa, hindi ko talaga alam kung anong maramdaman ko. Matutuwa ba ako dahil sa wakas mukhang may pag-asa na ako? Masasaktan ako dahil kahit may nangyari na sa atin, hindi mo pa rin magawang magdesisyon. Siguro nga masaya ka sa kanya, no? At kung masaya ka sa kanya, sino ba ako para sirain yon? Kahit masakit, pinili kong maging kaibigan mo. Pero sa pagkakataon na to, Esther, kung sakali mang siya pa rin ang pipiliin mo, hindi ko na maipapangakong nandito pa rin ako bilang kaibigan mo. Nagulat ako sa mga sinasabi niya, Mama Mia. Hindi kita pinipressure ha. Hindi ko sinabi to para ako ang piliin mo. Pero sinabi ko to dahil ito ang nararamdaman ko. Natapos ang aming pag-uusap ng gabing yun na wala akong ibinigay sa kanya na konkretong sagot. Dahil maging ako sa sarili ko ay hindi ko rin alam. Mama Mia, pagkalipas lang ng 2 araw, matapos ang pag-amin na yun ni Louie sa akin, ay bigla namang nagparamdam itong si Chris. Isang gabi habang pauwi ako galing trabaho ay nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng condominium. Hindi siya nakaupo, hindi siya nakasandal. Nakatayo lang siya doon na para bang hindi niya alintana ang pagod. Basang-basa din siya sa ulan. Hindi ako sigurado kung kanina pa siya doon, pero sa pagtingin ko pa lang, alam kong matagal na siyang naghihintay. Nang makita niya ako ay agad siyang lumapit. Esther, please, kahit 5 minuto lang. Hindi ako agad sumagot, pero hindi rin naman ako tumalikod. Kaya yun na ang naging sagot niya. Umupo kami sa maliit na waiting area sa may lobby. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig mo lang ay ang patak ng tubig mula sa basang damit niya. Tumingin siya sa akin. At sa mga mata niya nakita ko ang isang lalaking pagod na ring lumaban. Alam kong wala akong karapatang humingi sa iyo ng kahit na ano, Esther. Tumango ako dahil totoo naman yun. Pero hihingi pa rin ako. Esther, mahal kita. Hindi ko alam kung paano ko nagawang sirain ang lahat sa ating dalawa. Pero alam kong ako ang may kasalanan. At araw-araw kong pinagsisisihan yon. Kung may babalik ko lang ang panahon, hindi ko na yun gagawin. Bakit nagawa mo sa akin yon? Mahina akong tanong, Mama Mia. Hindi ko alam. Siguro dahil inisip ko na wala na akong ibang kayang gawin. Tinesting ko ang sarili ko. Ano? Esther, mahal kita. Napagtanto ko yun nung makita kitang nasaktan. 2 linggo na lang kasal na nating dalawa. Wala nang mangyayaring kasal, Chris. Alam ko, sinabi ni Isa sa akin na kinansela mo na raw lahat. Para saan pa, Chris? Para pagantayin ng mga bisita? Para saan pa at magpapakasal tayong dalawa? Alam ko naman na niloloko mo lang ako. Pero Chris, may kailangan kang malaman. Mama Mia, sinabi ko kay Chris ang totoo. Sinabi ko sa kanya ang sakit na nararamdaman ko. Sinabi ko sa kanya kung anong naganap sa akin mula nung araw na nahuli ko siya. At sinabi ko rin sa kanya na may nangyari sa aming dalawa ni Louie.
Hindi ko maipintang sakit at pait na nakita ko sa mukha niya noon, Mama Mia. Siya na ba? Tanong ni Chris. Direkta, walang paligoy-ligoy. Mama Mia, hindi ko masagot ang tanong na yon. Dahil sa totoo lang, magpapaipokrita ako kung sasabihin kung wala na akong nararamdaman kay Chris. 5 taon ko siyang minahal. 5 taon kong binuo ang lahat ng mga pangarap ko kasama siya. Kaya napaka-imposible naman na basta-bastang mawawala ang pagmamahal na yun, 'di ba? Pero hindi ko rin alam kung kaya ko pa ba siyang patawarin ulit. I'm sorry, Chris. I'm sorry. Hindi ko alam kung si Louie, kung meron man o wala. Isa lang ang alam ko. Hindi na ako babalik sa'yo. Pagkatapos nun ay tumayo ako. Pumunta sa elevator. Hindi na siya sumunod pa. Hindi na niya ako hinabol o tinawag pa, Mama Mia. Pero hindi siya tumigil doon. Kinabukasan tumawag pa rin siya. Nag-chat, nag-text, reminding me to eat properly. Reminding me na mahal niya ako. Pero ewan ko, parang wala nang meaning sa akin ang mga salitang yun. Hindi naman siya naging agresibo. Lagi lang siyang nandyan. Lagi lang niyang pinaparamdam ang presensya niya. Tapos Mama Mia, isang araw kinausap ako muli ni Louie. Ngunit sa pagkakataong yun ay iba na ang tono niya. Mas mabigat, mas seryoso. Esther, hindi ko na alam kung hanggang kailan ko kakayanin to. Pero alam kong hindi pwedeng ganito na lang palagi. Natigilan ako, Mama Mia. Anong ibig mong sabihin? Habang hindi ka pa nakakapagdesisyon, pare-pareho tayong tatlo na masasaktan. Hindi ako nakasagot dahil alam kong totoo. Tama siya. Ngunit ang mas masakit, inamin niya ang isang bagay. Hindi ko na kayang manatili lang sa tabi mo habang hindi ako sigurado kung may puwang ako sa puso mo. Hindi ko na kayang manatiling kaibigan mo. Kung ayaw mo sa akin, lalayo ako. Hindi ako sumagot hanggang sa tumayo siya at umalis. Kinabukasan ay biglang nawala si Louie. Walang text, walang tawag, walang mensahe. 2 araw, 3 araw, hanggang sa naging linggo. At doon ko lang napagtanto kung gaano siya kalaking bahagi ng buhay ko, Mama Mia. Napakahalaga niya. Namimiss ko siya. Si Louie ay parang isang hangin. Hindi mo alam kung gaano kahalaga dahil lagi namang nandyan. Pero kapag nawala, mahihirapan kang huminga. Isang gabi, habang naglalakad ako, naisipan kong pumunta dun sa favorite naming cafe. Yung dati naming tambayan nung hindi ko pa nakikilala si Chris. At doon ko natagpuan si Louie. Nag-iisa. Mukhang malayo ang iniisip. Louie? Esther? Hi, kumusta? Ayos lang. Ikaw ba, ayos ka lang din? Mama Mia, tumungo siya. Para bang yumuko lang. Pinili mo na ba siya? Mahina niyang tanong. Hindi. Natigilan siya at sa unang pagkakataon ay ngumiti siya. Mas mabuti yun. Pero Louie, tumayo siya, Mama Mia. Alam ko, hindi mo siya pinili. Pero hindi mo rin ako pipiliin, ano? Hindi ko alam kung paano niya nabasa ang nasa isip ko.
Siguro ganun talaga kapag matagal na kayong magkaibigan o kapag matagal nyo nang kilala ang isa't isa. Alam nyo na ang bawat sasabihin ng isa't isa bago pa man may mga salitang mamutawi sa inyong mga labi. I'm sorry. Pero sa ngayon, pipiliin ko muna ang sarili ko, Louie. Pagkatapos noon ay tumango siya. Ngumiti sa akin, tumayo, at saka naglakad palayo. Mama Mia, 2 linggo ang lumipas na balitaan ko na umalis na pala ng bansa si Louie. Pumunta pala siya sa atin niya na nasa Canada. Sabi ng mga kaibigan niya, dun na raw siya. Sabi ng mga kaibigan niya, magpo-for good na daw sa Canada si Louie. Ako naman ay medyo nasaktan pero naintindihan ko ang desisyon niya. Sa ngayon, Mama Mia, ay mag-isa pa rin ako. Wala pang bagong karelasyon. Wala pang bagong nagpapakilig at nagpapasaya sa akin. Pero isa lang ang sigurado ako. Tama ang naging desisyon ko na walang piliin kay Louie o kay Chrisman. Hindi dahil sa wala silang halaga sa akin. Pareho silang mahalaga. Kaya lang si Chris, kahit kailan hindi ko na talaga siya mababalikan. Pinatawad ko naman na siya, pero non-negotiable talaga sa akin kapag niloko na ako ng isang tao. Pagdating naman kay Louie, hindi ko siya pwedeng gamitin dahil lang malungkot ako. Hindi ko siya pwedeng mahalin dahil lang nasaktan ako sa taong minahal ko. Magiging unfair yun sa kanya. Kung sakali mang makahanap ng ibang babaeng mamahalin si Louie ay tatanggapin ko. Maswerte siya kay Louie dahil napakabuti nitong lalaki. Sa ngayon ay wala pa rin kaming communication ni Louie o maging kaming dalawa ni Chris. At ayos na ako sa ganun. Masaya na ako sa ganun. Hindi ko alam, Mama Mia, kung hanggang kailan ako mananatiling single. Pero pinangako ko sa sarili ko na hanggat hindi ako sigurado, hindi ako papasok sa panibagong relasyon. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Esther. Ay, medyo na-disappoint ako. Charot. Charot lang. Oo, pero inisip ko talaga na baka si Louie ang pipiliin mo. Dahil, di ba, sa mga middle part ng kwento mo, sabi mo, iba na ang pakiramdam mo kapag nandyan si Louie, parang ganun. Pero tama ka rin naman. May mga pagkakataon na akala natin pag-ibig na. Dahil nga nakakaramdam tayo na parang komportable tayo, nakakaramdam tayo na parang safe tayo, pero ang totoo niyan, gaya ng napagdaanan mo, baka naramdaman mo lang din yun kay Louie dahil nga nasasaktan ka kay Chris, na para bang si Louie ay naging, ano ba tawag doon? Parang naging, hindi ko alam kung ano tawag, parang naging ano siya, na para bang, ay kamahal-mahal pa pala ako, parang ganun, ay attractive pa pala ako sa paningin ng iba. Parang naging assurance, o yun. Parang naging assurance siya na maganda ka pa. Parang naging assurance siya na meron ka pang maa-attract na iba. Pero hindi mo naramdaman yun dahil totoong mahal mo siya. At saludo naman talaga ako sa'yo, girl, dahil kahit na may nangyari sa inyong dalawa ni Louie, hindi mo yun ginawang dahilan para piliin siya. Mas pinili mo yung isang bagay na makakabuti pare-pareho sa inyong tatlo. At hangad namin na sana nga'y dumating na ang tao at ang pag-ibig na nararapat sa iyo. Maraming salamat, Esther, sa pagbabahagi mo ng napakaganda, ngunit medyo nakaka-disappoint. Hindi naman dapat kami ang masunod, kundi ikaw. Dahil kung hindi ka disappointed sa desisyon mo, go ahead. Sana nga kapag dumating yung araw na mahanap mo na yung totoong magmamahal sa'yo, tuluyan ka na talagang magiging masaya. Yun ang pangarap at hinahangad namin para sa'yo, diba? Syempre, hinahangad ko rin yun, lalong-lalo na sa ating mga subscriber at mga members. And speaking of members, nako, hello muna ako sa atin pong mga miyembro na nagmamahal sa atin. Maraming salamat po. Hello ako sa Ernesto Boys, ang pinakabago nating subscribers. Rosel Espinosa, Alpha Garcia, Abdullah Wahab,
Christina Aure, Marlia Guiana Shane, Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boycer, Mac Dax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban. Maraming salamat sa inyong pananatili dito sa ating program. At syempre sa lahat ng gusto pong maging member dito sa ating programa, all you have to do is be a subscriber first. Kapag subscriber na po kayo, yung dating subscribe button, naging join button na po yun. Yun po ang i-click ninyo dahil dadalhin ka po niyan kung saan ka po mamimili kung anong klaseng membership ba ang iyong pipiliin. Ganun. At syempre, hello din ako sa ating mga kasuki na laging nandyan din para sa atin na tayo ay minamahal lagi. Ruby Ramos, maraming salamat. Marieta Yoto, Christina Season, Pasensya, Ernesto Lapaz, Lailena Season, Alcura Ukit, Maricel Mina, maraming thank you. Hello din ako kay Death Metal M. Joy. Grabe naman. Hello din kay Christina Season, kay Rosemary Sanchez, kay Asong Gala, Leticia Flores, Ereta Costa. Maraming salamat. Hello din kay Magdalena Garcia, kay Jack Palalios, kay Prince Nathan 13, kay Marlene Vargas, kay Menchi Pangilinan, at maraming salamat din sa TikTok ng babaeng may katok. Grabe naman. At sa inyong lahat na nakikinig sa atin, thank you so much. Nako, hanggang dito na lang muna tayo for today at bukas. Ibang kwento naman ang ibabahagi ko sa inyo. Kaya abang-abang lang po kayo. Ako po si Mama Mia na nagsasabing mag-ingat po kayo palagi and I love you always. Mwah! Bye!